Good morning po sa bawat isa po sa atin. Pakibati po yung katabi niyo ng magandang umaga. Alright, it's good to be in the house of the Lord. Amen? It is such a blessing na ngayon po umagang ito, sama-sama po tayo sa gawain ng Panginoon at naglilingkod, sumasamba at nagpupuri sa Panginoon. So patuloy po natin purihin ng Panginoon at biyaya po ng Panginoon ay patuloy na pinagkakalaban ng Panginoon at pagkakataon na makapag-aral ng kanyang salita. Alright? Sabi ko nga po, sa gawain po ng Panginoon, isa po sa hilig po natin, isa po sa favorite nating bahagi ng gawain ng Panginoon ay wala pong iba kundi yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil po dito, nagkakaroon po tayo ng kabusugan. Amen? Alright? Pagka po araw-araw, excited tayo ng breakfast, lunch, and dinner kasi ito po yung nagbibigay sa atin ng kabusugan pang pisikal. Pero mahalaga po, sa mga ganitong pagkakataon na tayo po paglinggo ay nabubusog din po ng salita po ng Diyos. Kaya po, ngayong baga po ito, early this month, okay, we've opened a message series entitled Unshaken. Alright? Unshaken. At sinimulan natin itong message series na ito sa tanong na ano yung mga bagay, ano yung mga sitwasyon na nagpapayanig sa ating pong pananampalataya? What are the situations? What are the circumstances in our lives that shakes our faith sa Panginoon? Ano yung mga bagay na nagpapayanig sa atin para tayo ay magkaroon ng pagdududa sa Panginoon? Magkaroon ng mga pag-aalinlangan sa pagtitiwala sa Panginoon. And ngayon pong linggong ito, this will be the last, Sunday of the month of September? September. So, bare months na. So, Merry Christmas po sa bawat isa. Dumudungaw na si Jose Marinchan. Okay? So ngayon po linggo na ito, I will be concluding the message series po na title Unshaken. At ang babahagi ko po sa inyong mensahe po ngayon ang umagang ito ay pinamagatang po Unshaken. Why can we trust God's promises without failing? Or, ulitin ko po, why can we trust God's promises without failing? Okay? Sabi po, there is a famous saying, promises are made to be broken. Sino po dito sa inyo ang napangakuan na kayo? Pakitas nga po ang kamay. Yung pinangakuan kayo, na kahit anong pangako. Sige, ayan. Taas nga po. Lahat tayo nabigyan ng pangako, di ba? Pero there is a famous, sabi nga po doon sa sinabi ko unang kataga dito ay popular po itong saying na to. Promises are made to be broken. But in reality, yung promises is not supposed to be broken. Hindi po ito dapat na sabihin natin na isasantabi o napapawalang bahala o sinisira. Ang pagbibigay ng pangako at ang mga pangakong binibitawan, hindi po dapat yan sinisira. Because promises are not made to be broken. Promises are made to strengthen, the relationship and to build trust in the relationship. Mahalaga po yung bagay na yan. Bakit po? Pagka po ang isang pangako na binitawan sa inyo, anything na promise, pinangahawakan po natin. Kapag ka po may binibitawan sa inyo ng mga promises, tinitake natin yan as a source of our hope. Parang okay yan, at least may pinangahawakan tayo na ganito, meron tayong matatanggap na ganito, o meron nangako sa atin ng ganito. And the more we hope for it, na mangyayari yung pangako na yun, it actually strengthens and builds a relationship. And the more so, kapag ka po natupad po yung pangako na binitawan sa iyo, the more na na-strengthen yung relationship. But the truth of the matter, marami pong pangako sa mundong ito na binibitawan sa atin na imbis na makapag-build ng relationship, ito ay nakaka-destroy ng relationship because promises are broken. Marami pong mga nanay, marami pong mga tatay, marami mga anak, maraming mga individual na nagbitaw ng pangako pero hindi tinupad yung pangako na ito. Before I start this message, the finale of this message series, meron po isang illustration na gusto ibahagi sa inyo. That was this father. Meron daw po isang tatay, okay? Yung anak niya ay sasali sa isang parang stage play sa school, okay? Yung batang anak niyang babae, yung daughter niya is one of the cast dun sa school. And the daughter is so proud sa kanyang pinaghirapan sa pagpapractice nila. Araw-araw sila nag-practice, nagkabisado ng linya niya. Sabi niya sa tatay niya, Dad, pwede po ba pumunta ka sa school? Panoorin mo ko. And the father gave a promise to her daughter. Sabi niya, sige anak, I will be there. I will be early. Kapupunta ako dyan, panoorin kita, mag-picture ako sa iyo, isa ko sa nasa crowd na papalakpak sa iyo.
So, sobrang proud yung bata. Sabi naman yung bata na siyempre alam niya yung pinag-prepare niya. Gusto niya maging proud yung mga magulang niya sa kanya. Specifically yung tatay niya. Sabi ng bata, uwi po na siya sa school, pagpasok niya, ina-announce niya dun sa mga classmate niya. Alam niyo, dadating yung tatay ko. Di ba? Yung tatay ko manunood sa stage play. Panunuorin ako ng tatay ko. Yung tatay ko, papalakpakan ako. Sabi ng tatay ko, nahaandun siya. So, ganun ka-excited yung bata. But, on the time ng stage play, on the day of the stage play, may nangyaring kakaiba, may nangyaring hindi inaasahan. Okay? On the way, the father is about to pursue yung promise niya. Tutuparin niya yung pangako niya. Katulad ng mga regular na tatay dito, na mga nangangako, talagang tutuparin niya. Papunta na siya sa stage play, maaga siya umalis ng bahay, maaga nag-prepare yung tatay, excited yung tatay papunta sa stage play, nung kanyang anak, kasi nauna na yung anak niya dahil may school service. On the middle of the road, nasira yung sasakyan ng tatay. The car broke down. Kasi hindi inaasahang pagkakataon, wala siyang mahanap na mekaniko, hindi maayos yung sasakyan, at yung stage play ng anak niya, nagsimula na, o magsisimula pala yung stage play, yung bata, yung daughter niya, lilinga-linga, titingin-tingin sa crowd, asan ba yung tatay ko? Pasimula na, yung stage play, wala pa rin yung tatay niya. Nag-stage play, wala pa rin yung tatay niya. Natapos yung stage play, wala pa rin yung tatay niya. And guess what? The daughter's heart was broken. Sobra siyang nalungkot. Sobra siyang nahiya sa sarili niya. Kasi gano'n siya ka-proud eh. Sobrang heartbroken yung batang ito. Sobrang disappointed yung batang ito. Kasi pinanghawakan niya yung pangako ng tatay niya. But the daughter was not heartbroken because her father doesn't love her. Alam niya, mahal siya ng tatay niya. Alam niya, binitaw ang pangako ng tatay niya. But the reason why the daughter was heartbroken is not because of his father's that didn't love her, but because of human promises are fragile. May mga bagay na kahit magbitaw ka ng pangako, there would be circumstances na itong mga bagay na ito ay hindi matutupad kasi may mangyayari. Diba? Sabihin natin, mangako ka, diba? Sabi, pupunta ako dyan, bumagyo. Kahit anong gawin mo, mahihirapan ka pumunta eh. Susunduin kita, bumaha, hindi mo nasundo. Diba? Hindi ibig sabihin, hindi natupad yung pangako, hindi ka na mahal ng nangako sa iyo. O hindi niya gugustuhin yung pangako niya sa iyo. Pero may mga circumstances na talagang nangyayari na hindi maiiwasan na yung mga pangako are so fragile. Pero sa pagkakataon po ito, in kontra sa Panginoon, ang Panginoon po is not, sabihin po natin, hindi po nababasihan yung kanyang pangako sa mga bagay ng circumstance. Hindi po naaapektuhan ang pangako ng Panginoon. Kaya kung maganda po yung awit kanina mga pangako mo, di ba? Pangahawakan ko. Bakit? Kasi pag ang Panginoon nangako, siguradong matutupad ito. Bakit? Ang Panginoon po kapag nangako, He cannot lie. Hindi po niya kaya magsinungaling. Kapag ka po ang Panginoon nagbigay ng pangako, He cannot forget. Hindi niya makakalimutan yun. Nakalista yun. Nakatatak yun. Nakatato yun sa kanyang isipan mga pangakong binibitawan ng Panginoon. At lalo tigit kapag ka po ang Panginoon nagbitaw ng pangako sa atin, it is always backed up with His unchanging character. Because one of the character of God, one of the character of Jesus Christ, apart from being all-knowing, apart from being everywhere, He is also immutable. Ibig sabihin, He is unchanging. Hindi po nagbabago ang Panginoon. So praise be to God na kapag ka po nagbigay ang Panginoon ng pangako sa bawat isa po sa ating individual na narito, whatever it is, yung pangako po ng Panginoon na yan ay hindi magbabago kailanman because that's part of His character. He cannot lie, He cannot forget, and most of all, He will never ever change. Hindi po magbabago ang Panginoon. Kaya po magandang paalaala po yung pinaka-finale na text ng ating na Bible scripture na paalala po sa atin na dapat po nating panghawakan. Ito po will be found in Hebrews chapter 10 verse 23. Hindi po tumayo yung bawat isa bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. Ang ganda po nito. Siguro maganda basahin po natin ito, no? And as we read this, okay, alam ko nakikita niyo mga text dyan, try po natin unawain. Try po natin damdamin. Try nating intindihin. Try nating isa puso kung ano pong sinasabi ng writer ng Hebrews chapter 10 verse 23. And for us to do that,
Maaari pong magbasahin po natin ito na sabay-sabay. Amen? So, basahin po natin. Hebrews 10:23, ready? Begin. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. Why? For He is faithful that promised. Ulitin ko po. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. For He is faithful that promised. May the Lord be blessed upon the reading of His word. So madali po tayong dumako sa Panginoon sa panalangin. Hingin po natin ang gabay ng Panginoon sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Panginoon namin dakilang Diyos, marami pong salamat sa binigay mong message series na ito. Ito po, Panginoon, nakalipas sa 3 linggo na pinag-usapan namin, Panginoon, yung mga bagay na nagpapayanig sa aming pananampalataya sa iyo. Yung mga bagay, sitwasyon, Panginoon, o even pangangailangan na nagpapaduda, Panginoon, sa amin, na magtiwala at manampalataya sa iyo, Panginoon, ay pinaalala mo sa amin kung sino ka, Panginoon, sa buhay namin. Kayo ang aming tagapagligtas, kayo ang aming tagapaglalang, Panginoon. At lalo tigit kayo, Panginoon, may kakailangan na solusyonan ang anumang problemang meron sa amin, Panginoon. At kapag kakapiling namin kayo, wala kaming dapat i-worry, wala kaming dapat ipagduda, Panginoon. At kami, Panginoon, patuloy ay hinahamon, Panginoon, ang writer ng Hebrews, Panginoon, na kami ay patuloy na magtapat na ng palataya, magtiwala, Panginoon, sa iyo. Samahan niyo po, Panginoon, kami sa pag-aaral ng iyong salita. Gabayang patubayan po, Panginoon, kami. Bigyan ng kaliwanagan ng aming pag-iisip. Maunawaan namin ng malinaw na malinaw ang iyong salita. Ngayong umaga pong ito sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Mara na po tayo magsipo. Unshaken. Why can we trust God's promises without failing? Bakit natin maaasahan na hindi mabibigo ang Panginoon sa kanyang mga pangako na binitawan sa atin, bibitawan o nabitawan sa atin? I don't know kung ano po ang mga pangako na binitawan sa atin ng Panginoon. The Lord has different promises to each and every one. May mga ibang tayo mga hiningi sa Panginoon. May mga ibang sitwasyon po tayo sa buhay po natin na nangusap po sa atin ng Panginoon. And I hope and I pray na habang po tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, every day of our life, kapag nananalangin tayo o kapag may sitwasyon tayo sa ating buhay, sinasaliksik po natin ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat pagsaliksik po natin sa kalooban ng Panginoon, kaakibat po nito ang pangungusap ng Panginoon sa atin. At habang nangungusap ang Panginoon sa atin, may mga bagay pong pagkakataon na magbibitaw ang Panginoon ng mga pangako sa atin magmula sa kanyang salita na ang iba sa atin hanggang ngayon pinangahawakan niyo pa rin. Maaaring iba sa inyo, yung pangako na ito binigay sa inyo nung bata pa kayo. Pero hanggang ngayon, pinangahawakan mo pa rin yung pangako na yon at naniniwala na nananampalataya ka pa rin sa Panginoon na yung pangakong binitawan niya sa iyo, whatever it is, ay ipagkakaloob po sa atin ng Panginoon. Pero sa kabila ng pag-aantay po natin, ano po ba yung ating sabihin po din? Paano po ba natin maaasahan o bakit po ba natin maaasahan na yung mga binibitawang pangako ng Panginoon ay hindi po siya mabibigo at hindi po niya bibiguin yung mga anak niya na pinangakuan niya ng kanyang pabiyaya na ito ay tutuparin niya sa takda at tamang panahon na kailangan po natin ito. 3 bagay po dapat natin maintindihan dito na kailangan natin maintindihan na po pwede tayo magtiwala sa pangako ng Panginoon. Amen? Amen. Naniniwala tayo na po pwede hindi lang magtiwala sa pangako ng Panginoon, kundi magtiwala sa nagbigay ng pangako. Dahil ang pangako na nagbigay nito ay ang Panginoon mismo. At sa kabila po nito, dahil Panginoon po nagbigay ng pangako na ito, ay po pwede po nating hawakan, po pwede po nating sabihin maging hugot ng ating pag-asa. Kasi sa kabila ng ating mga discouragement, sa kabila ng mga disappointment sa buhay po natin, mayroong Diyos na nagbibigay ng pag-asa at mayroong Diyos na nagbibitaw ng pangako sa buhay ng bawat isa sa atin. 3 bagay ang mauunawaan po natin ngayong umagang ito as we conclude this message series entitled Unshaken. 3 things na dapat natin iunawain. Una is the character of God. Pag-uusapan natin, ano po ba yung karakter ng Panginoon? Pangalawa, the covenant of God. Ano po ba yung mga pangako na binitawan ng Panginoon? At sumunod, the commitment of God. Yan po 3 bagay na yan, ang bibitawan po natin at pag-uusapan po natin ngayon. And from these 3 things, from the character of God, knowing, not only knowing the character of God, knowing the covenant of God, and knowing the commitment of God, makikita po natin dito na ang Panginoon at ang mga pangako niya ay hindi mabibigo kailanman. Ready na po ba tayo? 3 bagay lang po ito.
Una, the character of God. First, in Numbers chapter 23 verse 19, ang sabi po diyan, God is not human. Hindi po siya tao. That He should lie. Not a human being. That He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Ang Panginoon po ay reliable. Ibig sabihin po, maaasahan po ang Panginoon. Bahagi po ng karakter ng Panginoon, yung siya ay maaasahan. There are different characters of Jesus Christ. Sinabi ko na po ito kanina. One of the character would be God is everywhere. Sa lahat ng dako, nandun ang Panginoon. Nasa bahay ka, nandun ang Panginoon. Nasa trabaho ka, nandun ang Panginoon. Nasa kali ka, nandun ang Panginoon. Kahit nasa CR ka pa, nasa kwarto ka, saan ang dako ng mundo, nandun ang Panginoon. Because the character of God is He is everywhere. Diba? He is omnipresent. Hindi lang po siya omnipresent, He is also all-knowing, omnipotent. Alam niya po lahat ng bagay. Bago po tayo lang sa mundong ito, alam na po ng Panginoon yun. At alam din po ng Panginoon kung anong pinagdadaanan po ng bawat isa sa atin ngayon. Di ba maganda po yun? Kung may problema ka pumunta sa church ngayong araw na ito, alam ng Panginoon may problema ka. Kung pumunta ka sa church ngayon, sitwasyon mo masaya ka, alam din po ng Panginoon na masaya ka. Ano naging source ng kasiyahan mo? Ano naging source ng kalungkutan mo? Ano nagpapaiyak sa iyo? Alam po ng Panginoon yun. At ang maganda sa Panginoon, because He is all-knowing, bago po mangyari yung kalungkutan mo, kasiyahan mo, o sitwasyon mo, alam din po ng Panginoon yun. From eternity past, alam ng Panginoon ang mangyayari. From present, alam po ng Panginoon yun. And from eternity future, alam din po ng Panginoon yun. Because He is all-knowing. He is not only omnipotent, all-knowing, all-powerful. Makapangyarihan po ang Panginoon. Wala pong anumang kapangyarihan sa mundong ito na hindi po kayang kontrolin ng Panginoon. Because God is a sovereign God. Diba? Kahit nga po bagyo kayang pahilain ng Panginoon. Diba? Hindi po ba biyaya ng Panginoon na ang sabi nila malakas itong bagyo na dumating, pero pansinin natin, hindi na nalasan ng bugas na bagas sa buong kami nila o sa buong bansa. Hindi po ba biyaya po ng Panginoon? Because even the storm, kayang pakalmahin ng Panginoon because Jesus can calm the storm. He is all-powerful. At isa sa pinakamagandang maunawaan natin karakter ng Panginoon is that He is reliable. Sinabi ko na po ito kanina. Dahil reliable ang Panginoon, hindi po siya katulad nating mga tao na kaya magsinungaling. Ang Panginoon, hindi po niya kaya magsinungaling. Hindi po katulad ng mga tao na pabago-bagong isip. Marami po sa ating mga tao, fickle-minded, pabago-bagong isip. Nagbago ang panahon, iba na ang desisyon. Nagbago ang sitwasyon, iba na yung sitwasyon. Iba na yung desisyon sa buhay. Ang Panginoon, pag binitawan niyo yung pangako na ito, dahil alam niya lahat ng bagay, from eternity past down to eternity future, at dahil alam niya ito, hindi po nagbabago ang isip ng Panginoon. Kaya po tayo mga mananampalataya, tayo po mga Baptist in teaching, na nag-aaral ng Baptist teaching and doctrine, naniniwala po tayo na ang kaligtasan na binigay ng Panginoon sa atin, hindi po nawawala. Praise the Lord. Amen. Bakit po? Hindi po nagbabago isip ng Panginoon Nung tinanggap po natin ng Panginoon bilang sariling tagapagligtas sa ating buhay, at sinabi ng Panginoon, bitawan yung pangako niya na ikaw ay ginawa kong anak, ginawa kang anak ng Panginoon. Kailanman, hindi ka na po pwedeng ihiwalay sa Panginoon. Pero sino po nagbabago? Hindi naman po Panginoon na nagbabago Ang nagbabago, tayo mga nilalang. Dahil sa kabila ng kaligtasan na meron tayo, na hindi naman mawawala na, tayo po ang nagbabago. Bumabalik-balik pa rin tayo sa kasalanan. Kaya tayo ang nawawala ng blessing. Pero kung titingnan po natin ang karakter ng Panginoon, He is reliable. Pwede mo siyang sandigan. One of the characteristics of being reliable, pag sinandigan mo siya, hindi ka niya iiwanan sa ere. Hindi ka niya bibitawan. Pwede mo siyang asahan. Unlike man, God's nature is holy and unchanging. Diba? Tayong mga tao, nagbabago tayo. Wala tayong kabanalan. We were just made righteous because of the grace of God. Wala po pero ang Panginoon, He is holy. Okay? He is unchanging. He does not make empty promises. Hindi po siya bibitaw ng mga pangako na hindi niya tutuparin. Alright? Kaya kung titingnan po natin, kaya kung ngayong oras po na ito, nagdududa po tayo or mayroon tayong pagdududa sa Panginoon.
dapat po nating unawain, dapat po nating intindihin, at dapat po nating alalahanin, itong mga pangako ng Panginoon are not based on circumstances, but the promise or the promises of God is based on His character. Di ba? Kasi po pag circumstansya, para po tayo, kaliwanag ko po, katulad ng tatay kanina, anong circumstance na nangyari sa tatay? Mahal ba niya daughter niya? Of course, mahal niya yung daughter niya. Kaya nga siya nagbigay ng pangako na pupunta siya dun sa importanteng stage play ng daughter niya. Ganun niya kamahal. But because of unnecessary circumstances na hindi niya maiwasan, katulad ng pagkasira ng kanyang sasakyan, hindi po siya nakapunta doon sa stage play ng kanyang anak. Not because he didn't love her daughter. Hindi niya mahal yung daughter niya. Dahil po unavoidable yung circumstances. Pero tandaan po natin, ang Panginoon hindi po madidiktahan o hindi po kayang baguhin ang pangako ng Panginoon dahil sa nangyayari sa mundong ito. Hindi po pwedeng magbago o magbago ang pangako ng Panginoon dahil sa nangyayaring kaguluhan sa bansang Pilipinas. Hindi po kayang baguhin dahil ang Panginoon ay makapangyarihan. He is sovereign, and kapag inutos ng Panginoon, everything will follow. Even the weather will follow. Even the people will follow. And even the devil trembles when he hear the name of the Lord Jesus Christ. Kahit po ang diablo takot sa Panginoon, kaya po ganun ka-reliable, ganun maaasahan ang Panginoon, at ganun natin po pwedeng panghawakan ang mga pangako ng Panginoon. Let me share with you this story. There was this one famous na sabihin natin, advocate for orphans. Ang pangalan po niya ay si George Mueller. Ito po si George Mueller, he is also an orphan, and he actually take care of a lot of orphans, more than thousands and thousands of orphans during this time. At ito po, kapag po nagkaroon kayo ng orphanage, kapag pero mga non-government organization, of course may mga pangailangan yan. Di ba? Kung nagtayo ka ng bahay ampunan, kailangan mo na infrastruktura para mo saan nilalagay yung mga inaampun mo. Hindi po ba? Kailangan ng pagkain, kailangan ng maraming mga pangailangan. Pero there is one character na meron si George Mueller. Apart from all the needs, apart dun sa libo-libo niyang inampon, at sa sobrang laki ng pangailangan ng orphanage na meron siya. Okay? Ito po nasa likod ng picture na ito ay larawan o sketch noong orphanage na meron siya. Imagine kung gaano kadami ang taong po pwedeng ilagay dyan. Imagine how many orphans did he actually cater din sa lugar, sa infrastrukturong yan. Imagine the immensity of food na kailangan dyan on a daily basis. Imagine doon sa mga pangailangan kapag may nagkasakit na orphan sa pagkakataon yan. So titingnan po natin, dahil libo-libo ang kanyang mga orphans dito, malaki din po ang pangangailangan dito. Specifically, let's be honest, malaki yung monetary need during this time sa orphanage na ito. But tandaan niyo po itong sitwasyon na ito. Never, listen to this carefully, never did George Mueller ask money. Alam mo ba yun? Never did George Mueller ask for money. Alam niyo ginawa ni George Mueller? He always prayed. Nanalangin. Nanalangin ng nanalangin. Bakit? Alam niya na yung orphanage na ito ay kalooban ng Panginoon at may pangako ang Panginoon sa kanya na gawain ng Panginoon at ginagawa niya yung dapat dahil ito ang kagustuhan ng Panginoon sa kanyang buhay na tumulong sa mga orphans, sa mga nasa street na mga bata na walang matitirhan, walang mga magulang o napabayaan ng mga magulang na instead na mapahamak sila sa kalye, turuan niya ito ng magandang salita ng Diyos. At hindi po siya, never did he ask money from anybody. He just prayed. To the most, ang ginawa niya, he asked prayers kapag may nakakausap siya. Pakipanalangin naman yung orphanage namin. Ito yung orphanage, ito yung pangailangan ng orphanage. Help us pray for this orphanage. And guess what? Sa pagkakataon na ito, God, na-experience po nito, na-experience sa yung pagkilos ng Panginoon, how the Lord answered the prayer request and the promises was fulfilled, was experienced by George Mueller down to the young people na kanyang inadap sa lugar na to. May mga pagkakataon, ito lagi po sinasabi po ito, IBC Manila. Ito pong IBC Manila ay hindi po gawain ni Pastor Dennis. Nor ito po ay hindi gawain ni Pastor BJ o Pastor Christian.
ito po ay gawain ng Panginoon. At kung meron man pong pangangailangan ng church na ito, dahil gawain po ng Panginoon ito, Panginoon po ang magpo-provide dito. Amen? Amen. And believe it or not, one way or the other, we've survived for more than 1.5 years na sa lugar na ito, with the immensity of our expenses, because of people who learn to pray, na manalangin, lumuhod sa Panginoon, at sabihin, maghawakan yung pangako ng Panginoon, gawain mo to, kayo po magpo-provide. Same with George Mueller. Even doon sa mga last minute, na may mga kailangan siya, na mukhang magdududa na, at sa ibang tao, pagdududahan ng kapangyarihan ng Panginoon, then the Lord will provide for the need of the orphanage. And this lasted long up to this very point in time. Sabihin natin the impact na meron to si George Mueller resonate up to this very point in time. Bakit po? Because faith does not rest on our feelings, but on the character of God. Bakit po? Kasi kapag po yung pananampalataya po natin, binase po natin sa nararamdaman natin, malamang marami na pong tumalikod sa Panginoon. The truth of the matter, marami pong tumatalikod sa Panginoon dahil ang pinagbabasihan natin yung damdamin lang natin. Marami pong tumatalikod, marami pong nagduda sa Panginoon dahil ang pinagbasihan natin, bakit kasi ako ganito, bakit kasi ganito, bakit ganyan. Meron po ako napanood na isang interview na ito pong week na ito, I was so indulged doon sa nangyayari sa bansa po natin. Ikaw man ang maipit sa EDSA. Pauwi po kami ng Sunday, nakalimutan ko may rally pala. Dumaan kami ng Robinson's Galleria. Naipit po kami sa Robinson's Galleria. We were forced to go back ng Green Hills para makauwi lang kami at papuntahan ng speaking engagement ko ng Sunday. So na-indulge po ako sa ganapan sa bansa natin. Until I found one testimony of a whistleblower a decade, 2 decades ago. Sabi niya, sa kaganapan ng bansang ito, tanong ng interviewer, may pag-asa ba? Sabi niya, ako naniniwala ko may pag-asa. Ang tanging pag-asa na ng bayang ito, simple lang, Panginoon lang. Ang sabi niya, ako ay whistleblower. Sabi niya, maniwala kayo sa akin sa hindi. Lahat ng mga whistleblower na nandyan ngayon, sila ang makukulong. Hindi yung mga politiko, hindi yung mga kumita ng bilyon-bilyon. Ang makukulong dyan, yung mga maliliit na tao. Kasi sa korte, wala na ano. I don't want to sound political. Gusto ko lang i-share tong point na ito. Sabi niya, pero nung nasa kulungan ako, kausap ko yung mga inmates, sabi niya, pag nag-uusap-usap kami, isa yung common na narinig ko sa kanila. Ang sinasabi nila ganito, bakit ba Lord, pinahintulutan mo mangyari sa akin to? Bakit nangyari sa akin to? Bakit ako dumadaan sa ganitong problema? Kung hindi mo inalaw to, Panginoon, sabi niya, sana wala ako dito. Sabi niya, nakakatawa na nakakalungkot. At nakakaawa naman si Lord. Bakit kahit sa limuot ng buhay namin, na kami din ang may akda at kami din ang may gawa, si Lord ang sinisisi. Sabi niya, never in my 2 decades of being in prison, may narinig ako nagsabi, bakit kasi itong Diablo pinakinggan ko eh. Walang sumisi sa Diablo. Ang laging sinisisi si Lord. Hindi ba natin napansin yun? Kapag may nangyari sa buhay natin, ang sinisisi natin si Lord, bakit ba itong problema ko? Bakit ba laki ng pangangailangan ko? Lord, bakit ba ganito? Pero pag may nangyari sa inyo, kahit alam mo may kasalanan, di ba? Bakit hindi nasisisi yung Diablo? Yung Diablo lagi panalo eh. Sa pagkakataon na ito, hindi natin sinisisi. Lagi ang Panginoon. Panginoon na naglalang ng langit at lupa. Panginoon na may kapangyarihan para i-provide ang pangangailangan natin. Panginoon na may kapangyarihan para pagalingin tayo sa ating mga pangangailangan. Panginoon na naggagabay sa atin para hindi tayo mapahamak. But at the end of the day, kahit magkamali tayo ng sitwasyon natin, magkamali tayo ng desisyon natin, ang sinisisi natin si Lord pa rin. Sabi ko, oo nga, bakit nga ba? You know why? Because our faith is based on our feelings. Sa nararamdaman natin, ang pananampalataya po natin, hindi po dapat yan binabase dun sa pakiramdam natin. Binabase po natin yung pananampalataya natin dun sa tao o dun sa Diyos na nagbigay ng pangako. Sino ba ang nagbigay ng pangako? Sino ba ang nagbitaw ng pangako sa iyo? At kung naintindihan natin ang bigay ng pangako sa ating Diyos, tandaan po natin, tingnan po natin kung reliable yung nagbigay ng pangako. Paano mo susukatin yung kanyang reliability? Ma-check nyo ang reliability na nagbigay ng pangako based on His character. Sino ba siya?
Kapag binigyan ka ng pangako ng isang tao na walang ginawa kundi mambudol, sa tingin mo, reliable yan ang mga pangako niya? Di, promise, babayaran kita. Loadan mo ako ng 100, babayaran kita. Kailan? Sa May. May? Oh, may 10 years pa, may 2 years. Ang tagal. Makakalimutan na hindi pa rin bibigay. Bakit? Kasi tao yan budulero yan. Pero kapag Diyos ang nagsabi ng pangako sa iyo, kahit maghintay ka ng matagal, alam mo, that would be coming, and there is hope in God because of the character of God. Sa Diyos po, walang imposible. Isipin nyo na po ngayong oras na ito, ang anumang imposible sa mundong ito, na tingin mo, imposible mo makamtan, o imposible magkaroon ka. May karamdaman ka sa sandaling ito, tingin mo, walang kagalingan, o sinabihan ka ng doktor mo na walang kagalingan yan, tandaan mo, doktor yan, pero ang Diyos, mas makapangyarihan sa doktor. Kahit sabihin sa yung doktor, wala kang kagalingan, pag sinabi ni Lord, bumaling ka, gagaling ka. Yung patay nga, binuhay ng Panginoon. Yung may sakit pa, hindi kaya pagalingin ng Panginoon. Kung may pinakamalaking pangailangan ka dito, whatever it is, whether ito ba ay pangailangan sa pamilya, pangailangan ng trabaho, pangailangan sa pananalapi, pangailangan sa kahit anumang bagay, intindihin mo that God is a great provider. Pastor, provider po ba talaga si Lord? Try mo experience. Magtiwala ka sa Panginoon and makikita mo how reliable He is sa buhay po natin. Yung mga pagkakataon talaga, Pastor di ba, kumakatok na yung kumakatok na yung tagasigil ng kuryente Nandiyan yung tagaputol ng tubig Nandiyan yung tagaputol ng cable, wala pa rin akong pambayad Diba? Panginoon, kaya gumawa ng provision It's either the Lord will give the provision for the need na meron ka, o the Lord will remove the need. Ganun po ang kapangyarihan po ng Panginoon because He is reliable. Yung faith po natin, kaya po natin maaasahan ang Panginoon, kaya po natin kayang panghawakan ang biyaya ng Panginoon, pangako ng Panginoon without failing na pagtalikod sa Kanya o pag-isip man tayo ng pagtalikod sa Kanya because of the character of God. And one of that character, sabihin mo, He is reliable. May sabihin niya, my God is reliable. Maaasahan po Panginoon natin. Hindi po siya bibitaw sa mga pangako po niya sa atin. Pangalawa, itong bagay lang po ito. Mabilis lang. Hindi lamang po yung character ni God, kung hindi makita po natin yung covenant ni God. The covenant of God. This coming month, ito pong buwan po na ito, would be our seasons for the family. One of my favorite na months bilang pastor sa church na ito, yung seasons for the family. Because this will be the time to gather together as a family, to strengthen our homes, to strengthen our marriages, to strengthen our relationship. Meron po kami natutunan every time, every year, siguro isang beses lang po kami hindi naka-attend ng couples retreat. I would remember one topic na binitawan po ng akin pong pastor James. Sabi niya, marriage is not just a contract, it is a covenant. It is more than just a document, but it is a covenant. Sabi, pinag-usapan namin sa pastoral staff yan bago kayo magkaroon ng lesson. Sabi ko, Pastor, ano po bang pinagkaiba nung contract and covenant? Sabi niya, yung contract, it is just a piece of paper. Pag pinunat mo, nawawala. But a covenant is an everlasting promise. Ito ay panghabang buhay na pangako na binibigay po sa atin. Kaya po kapag ka nagbitaw, okay, mga tatay, okay, mga husbands who are here, huwag niyo po kakalimutan yung sinumpaan niyo sa harapan ng dambana ng Panginoon. Na sinabi niyo, ang aking asawa ay mamahalin ko sa hirap at ginhawa. Di ba? Kahit na may karamdaman, hanggang sa kamatayan, mamahalin ko ang asawa ko. It is not just a contract being signed. O it is a contract you sign, but it is a covenant. It is a promise na binitawan mo. Ganun din po sa Panginoon. The Lord, when He gives a promise, hindi po ito isang pirasong papel na po pwedeng punitin, po pwedeng sunugin at kalimutan at isang tabi. Ang pangako ng Panginoon, ito po ay covenant and not just a promise.
Ito po ay panghabang buhay na pangako binitawan ng Panginoon na po pwede mong hawakan hanggang sa ikaw ay pumunta sa iyong, hanggang sa kayo magkita ng Panginoon mukaan. Ganun po yun. God binds Himself, okay? It is a covenant, sabi ko, it's not just a contract, it is a binding covenant. It is a binding covenant. Ito po ay pinagtali. Ibig sabihin, hindi walang po pwedeng maghiwalay. God binds Himself by covenant. Remember, tinan niyo po ito. Sa verse po nito, Numbers 23:19 yan. Sabi na, know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generation of these who love Him and keep His, sabi ito, commandments. Okay? Sabi po dito, kung makikita po natin, the covenant of God is that He is responsible. Responsable po ang Panginoon. Hindi lamang po siya reliable, kung hindi siya rin po ay responsible. Okay? Maaasahan po ang Panginoon. Dahil po siya, kapag nagbitaw siya ng pangako, siguradong ito, natutuparin niya po ito. Sorry, the verse is not Numbers 23 verse 19. It is Deuteronomy chapter 7 verse 9. Pakicorrect po yan. Di lang po na bago sa PowerPoint, okay? Deuteronomy chapter 7 verse 9 po yan. Alright? Now, responsibility ng Panginoon. Pangako po ng Panginoon. Part of the character of God is also being responsible. And the promise of the Lord, He is not, sabi na, matandaan po natin ang Panginoon po nating Diyos, siya po ay tapat. Amen? Amen. Buti na lang po tapat si Lord. Bakit po? Young people, maging honest po kayo dito ha. Sino dito young people na may boyfriend na may girlfriend? Huwag nyo itaas ang mga kamay nyo. Iba sa inyo, alam ko kung sino kayo. Sino po dito? Mga young people. Mga lalaki young people. Okay. Taas na yung mga lalaki young people. So, ano yung mga lalaki young people na hindi nagtaas ng kamay? Balaki kayo. Hindi alam kung babae o lalaki. Lalaki young people, taas ng kamay. Yan. Bakit pasubili na ba kamay mo? Adult ka na eh. Proud na kasi. Sama si Pastor BJ. Makinig po kayo dito. Mga lalaki. Baba mo na. Babae yan people taas ang kamay. Mga naghahanap pa po ba kayo ng kalooban? Mga young people na babae. Sige, sama na po natin yung mga senior citizen na naghahanap pa din. Pastor BJ, may mga senior citizen ko na naghahanap pa din. Kasama mo silang manalangin. Hindi yan. Gusto niyo po ba kayo na magkaroon kayo ng kapartner sa buhay na hindi faithful? Ano po sa inyo? Gusto niyo po ba magkaroon kayo ng katuwang sa buhay na hindi faithful? Yung palang ginawa, kundi may girlfriend na, okay, may boyfriend na, pero pag tumingin sa TikTok, lumalike pa ng mga babaeng magaganda. Na nagpapalo pa sa Instagram ng mga babaeng magaganda at sinasabi niya, I like you. Gusto niyo ba ng ganon? Kasi sobra ka naman, nag-like lang naman, bandaan yung faithfulness, hindi po yan yung nag-i-engage ka doon sa relationship sa ibang party. Yung iniisip mo pa lang, nagkakasala ka na. Alam niyo po ba yun? Na pagkakasala, hindi yan sa pag-click, pag-like o pag-engage. Iniisip mo pa lang na magkasala, nagkakasala ka na. Yung people na babae, gusto niyo magkaroon kayo ng boyfriend na unfaithful? Gusto niyo ba yung boyfriend nyo, kapag ka may poste, nilagay ng palda, nililigawan niya? Ganun katindi. Yung lahat ng poste dito sa Pedro Hill, lagyan mo ng palda, liligawan niya eh. Sabi niya, I love you 3 times a day, muha-muha, chuk-chuk. Sabi niya, gusto niyo ba ng ganon? Vice versa, balik natin. Men, young men, okay? Gusto niyo magkaroon kayo ng mga girlfriend na unfaithful yung girlfriend niyo? Yung tipong pag nakita kayo, mukha naman kayong guwapo. Hindi naman kayo sasagutin, hindi kayo guwapo. Matipuno ka naman, macho ka naman. Diba? Macho rin, mga ganon. Pero, yung girlfriend mo, tumitingin pa sa iba. Wow, pogi. Diba?
Kamukha ni Daming Sue. Kamukha ni ano? Sino yung mga sikat ngayon? Ha? Kamukha ni Pil. Yan mga kapangkungiyan ang dating niya. Kung si mga kungiyan telenovela kayo, di ba? Sino yung mga sikat na kungiyan telenovela ng mga artist ngayon? Na lalaki? Yung! Si Lee Min Ho! Diba? Si Lee Min Ho! Diba? Huwag ka na matakot kahit na itsura mo mukhang magtataho. Diba? At least, diba? Gusto mo yung girlfriend mo tumitingin pa kay Lee Min Ho? Wapo ni Lee Min Ho? Diba? Ang nakakatakot, yung tipong boyfriend nyo tumitingin kay Lee Min Ho, ang pugi! Tapos yung boyfriend mo napapakagat sa labi. Diba? Medyo delikado yun. Medyo matakot ka kapag gagawin ng boyfriend mo, si Lee Min Ho ang nakikita. Pero gusto niyo ba na unfaithful na boyfriend o girlfriend? Hindi niyo mo gustuhin po na yun eh. Pero kagandahan po dito sa pangako ng Panginoon, kaya po maaasahan natin ang pangako ng Panginoon. Kasi po ang Panginoon ay responsible. And kabahagi ng pagiging responsable ng Panginoon, sabi ng Deuteronomy chapter 7 verse 9, He is faithful. Tapat po siya sa atin. Tuwan-tuwa po ako nung nabasa ko po ito eh. At habang natutuwa po ako, binabasa ko po ito, nahihiya din po ako sa Panginoon eh. Bakit alam niyo po, marami po mga pagkakataon, hindi ko po natatagpuan ang sarili kong faithful sa Panginoon eh. But in the midst of my unfaithfulness, the Lord remains faithful. Sa mga pagkakataon, nakakalimutan ko ang Panginoon o nakisasantabi ko ang Panginoon sa buhay ko, ang Panginoon nananatili pa rin faithful. Sa kabila ng mga kasalanang nagagawa natin, ang Panginoon nananatili pa rin tapat sa atin. Sa kabila na may mga pinagdadaanan tayo o kinakalimutan natin ng Panginoon o sinasantabi natin lahat ng mahalaga sa Panginoon, ang Panginoon nananatili pa rin tapat. Sa kabila na may ginagawa kang kasalanan, nagbababad ka sa kasalanan na ayaw ng Panginoon na magbabad ka dahil mamimiss mong blessing ng Panginoon, nananatili pa rin tapat ang Panginoon sa atin. Hindi ba napakabuti ng Panginoon? Ngayon, kung ang Panginoon ay faithful, hindi ba responsible siya? Kung ang Panginoon ay faithful, hindi ba lahat ng pangako niya pwede mong panghawakan? Kapag ka nangako ang isang taong faithful, maniniwala ka sa mga pangako niya because he is faithful. If my wife is faithful to me, lahat ng pangako sabihin sa akin, huwag ka magbuga sa akin kasi tapat ako sa iyo. Paniniwalaan ko yun, bakit faithful eh? Kabahagi ng faithfulness ay yung pagtupad sa mga pangako niya. That is being faithful. That is being responsible. And when life shakes us, if situation of our life shakes us, remember, we stand not on shifting sand, nor on unstable soil, but on God's everlasting covenant of grace. Diba? Kahit dumadaan tayo sa lusak ng buhay natin, sa unstable na sitwasyon ng buhay natin, diba? Sa kumuloy ng buhay na ito, ng problema ng buhay na ito, maintindihan po natin na ang Panginoon at ang pangako ng Panginoon ay covenant sa atin ng Panginoon na po pwede natin panghawakan because He is not only responsible but He is also faithful. Bakit po? Alam niyo, pinagugutan po ito ng verse po na ito. It's a promise given by God kay Abraham to the forefathers ng Israel. Abraham, Moses, David. Lalo tingin kay Abraham. Anong pangako ng Panginoon kay Abraham? Sabi niya, and I will bless your generation, and I will make you father of many nations. And up to this very point in time, the promise of the Lord is being fulfilled sa buhay ni Abraham. Wala na si Abraham eh. Pero pinulfill ng Panginoon ang pangako niya. Huwag ka tayong pumunta kay Abraham. Huwag ka tayong pumunta sa mga pangako kay Moses. Huwag ka tayong pumunta sa mga pangako kay David. The promise of the Lord kay Moses, ikaw ang gagamitin ko para ilabas yung aking mga anak sa pagkakaalipin. Saan? Sa mga Egyptians. Ginamit siya ng Panginoon. Si David, anong ginawa siya? Naging bahagi siya ng linyada kung saan ang ipapanganak ang tagapagligtas natin, walang iba kundi si Jesucristo. Pero kung titingnan po natin, huwag na po tayo masyadong lumayo sa generation. Look at our lives. Tingnan po natin yung mga pinanghawakan natin pangako sa Panginoon, na tinupad ng Panginoon, o yung mga pangako pinanghawakan natin ngayon sa Panginoon, na hanggang sa puntong ito, tinutupad ng Panginoon sa buhay natin. Hindi ba't masasabi natin that God is responsible and God is faithful in our life? Pastor, may karamdaman ako, but God is still faithful in your life. Bakit humihinga ka eh? Pastor, may pangailangan ako. God is still faithful. Bakit? Sa kabila ng pangailangan mo, buhay ka, kumakain ka, at hindi ka katulad ng iba pa sa iyo, na mas malala pang sitwasyon sa iyo.
God is faithful. God is responsible. Kaya kung titinan po natin, kung magtitinan po natin kay Abraham, si Abraham trusted God's covenant promise of a son despite his old age. Pangako ito, di ba? Na magkakaroon siya ng anak. Sabi niya, isipin yung pangakuan siya na magiging father of many nations, that from generation to generation will be blessed. Pero yung asawa niya, 90 plus years old na, hindi pa nanganganak o hindi pa nagdadalang tao. Pero bumitaw ba sa pangako? Nanatiling tapat pa rin si Abraham hanggang sa itupad ng Panginoon. Diba? And God delivered in Isaac, showing that His word is true and sure. Natapat ang Panginoon. At tinan po natin, the covenant of God. He is faithful and He is responsible. God's promises are as certain as His covenant, sealed with His own blood. Sinelyohan po ito ng dugo ng Panginoon. Alam niyo po, sa isang letter, tutuwa po ako kapag nanood ako ng mga old na mga movies. Pag nagpapadala po ang letter kapag ka po ito galing sa mataas na posisyon, kunyari hari, pag nagbigay po ng sulat, ginagawa po dyan, nilalagyan po ng tinta yung pinakatakip ng letter. Tapos nilalagyan po ng selyo yun. Hindi na dry seal yun. Actually, wet seal ang tawag doon kasi nga po, mayroong tinta nakasil kung sino nagbigay ng letter. Okay? Yung pangako po ng Panginoon sa atin, yung dokumento po na pangako ng Panginoon sa atin, ang selyo na ginamit dyan, hindi po ordinaryong tinta. Ang selyo po na ginamit po dyan ay walang iba kundi dugo ng Panginoong Jesucristo. Ganon ka-precious yung pong pangako ng Panginoon. Filipinos are known to be sentimental people. And when we give our promise, isa po sa karakter ng mga Pilipino ay meron tayong palabra de honor. Kaya kung papansin natin sa historical background natin, nagkaroon na tinatawag sa history natin ng sandugo. Ano po yung pastor? Yung tsinelas, hindi po yun. Yung sandugo, ito po yung dalawang party na naghiwa at sila ay nagdikit ng kanilang dugo. Pinagtawid nila yung dugo nila. Bakit? Ganun po ka-precious yung dugo. The symbolism of blood is not about strength and power. It is about commitment. At ang ginawa po ng Panginoon, nung nagbitaw po ang pangako ang Panginoon, it is sealed with blood. Kaya kung papansinin po natin, even our salvation, ano po ginamit ng Panginoon? Panghugas ng kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. Hindi po ba't dugo ni Jesucristo? Dahil dugo po ni Jesucristo ang ginamit, yung kaligtasang regalo ng Panginoon is everlasting promise and covenant of salvation given to us by God. It is an everlasting gift that nobody can take away from us. Not even the person beside you or the devil beside you can take it away from you. Because God is faithful and responsible. Panghuli po, at titingnan po natin, hindi lamang po yung kanyang character na reliable, hindi lamang po yung kanyang covenant na He is responsible, and most of all, the commitment of God. He is responsible for the outcome. Hindi lang po siya basta-basta nangangako. Hanggang sa kaduluduluhan, makita mo yung pangako na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Resulta nun, kasama mo ang Panginoon at celebrate. Bakit? Ang sabi po sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident for this, that He who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Jesus Christ. Hindi ba? Hanggang sa completion nito ng pangako niya na andun pa rin siya. He is actually supervising the process on how He is delivering the blessing and the fulfillment of the promise para sa iyo. Di ba napakaganda nun? Yung taong nangako sa iyo, nag-commit sa iyo, nagbigay ng covenant sa iyo, He is also committed and responsible na gabayan ka sa proseso para ikaw ay ma-experience mo yung outcome ng pangako niya o yung blessing ng pangako niya sa iyo. Kaya po tayo, maganda po yung pangako. Pero yung pangako, mas maganda po yan kapag ka na-experience nyo na. Tama po ba?
Kahit sabihin mo pinangakuan kita na magandang gamit, hanggat hindi mo nakukuha yan, hindi mo pa rin may experience yung joy. Kapag ka pinangako sa'yo, nagkakaroon ka ng hope, di ba? Ay, magkakaroon ako nito, balang araw magkakaroon ako nito kasi pinangakuan ako eh. Nagiging hopeful ka. Pero kapag ka na-fulfill yung pangako, doon magpapasok yung overflowing joy sa puso mo. Bakit? Kasi yung pangako binitawan sa'yo, lalo tigit ng responsible, reliable na Panginoon, ipapa-experience sa'yo yung pangako na ibinigay niya sa'yo. Na hindi lang ito magiging kwento, hindi lang ito magiging isang pangako, hindi lang ito parang laway na nailabas lang sa bibig o salitang nailabas lang sa bibig, kung hindi ito ay may katuparan. And God is actually responsible for the outcome of this because God doesn't start something and abandon it. Hindi po siya magsisimula ng isang bagay na kanya po itong iiwanan. Praise the Lord, hindi po siya kontraktor. Sisimulan, pero hindi tatapusin. Nabayaran, pero nag-ghost pala. Diba? Ang Panginoon, hindi po, ayun, sabi naman, baka mapas tayo eh. Diba? Hindi po siya magbibitaw ng isang bagay, pero hindi niya tatapusin. He will never abandon it. Ano sabi ng Bible? If God is with you, then who can be against you? Diba? Ang sabi ng Panginoon, He is always with us. In the book of Psalm chapter 91, He is our strength and our fortress. Diba? Yun ang binigay ng Panginoon sa atin. Kapag ka po Panginoon ang nangako po sa atin, kailanman, hindi po niya aabandonahin yun. Wala po siyang sisimulang bagay na hindi niya kayang tapusin. Wala po siyang bibitawang pangako na hindi niya tutuparin. Wala siyang pagsalita na hindi niya panindigan yung salita po niya iyon. Bakit? Because if He called, say, He began His work, He will finish it. He started it, and He will be the one responsible to finish it. Bakit? Kasi alam niya, hindi naman natin kaya eh. Yung totoo, kahit anong bigatin ng problema meron tayo, pag sinarili mo yan, hindi mo kakayanin yan. Balik ako sa testimony ng whistleblower na napanood ko. Sabi niya, tinong sa ulit ng kanyang interviewer sa kanya, Sir, sa tingin mo may pag-asa mo ba yung bayang Pilipinas? Sabi niya, meron. Sabi niya, ano mong pag-asa ng bayang Pilipinas? Alam mo, isa lang nakikita ko, mula nakakulong ako, dapat kasi sabi niya, pag hindi tayo nagbagong mga Pilipino, paulit-ulit lang magbabago rin ito at mangyayari ito. Ang tanging magbabago lang ay yung amount ng kinukurakot. Kasi nung panahon niya, milyon lang ang kinukurakot. Ngayon, bilyon at trilyon ang kinukurakot. Pero sabi niya, end mong solusyon. Alam mo, kailangan ng bayang ito ang Diyos. Sabi ko, tama. Kailangan ng bayang ito ang Diyos. Kung may pera kayo, kung titingnan niyo yung pera niyo, merong isang Bible verse na nakalagay dyan, na ang bayan, ang Panginoon ay Diyos, ay pinagpala. Tingnan yung mga pera niya, makikita niyo dyan. Ano ba? Because He is responsible for the outcome. Wala pong sisimulan ng Panginoon na hindi po niya kayang tapusin. In trials, we can live unshaken. Because God Himself ensures the fulfillment of His word. In this life, in every situation of our life, we can remain unshaken because whatever promise the Lord will deliver, He will fulfill. In this life, we can stay unshaken because we understand that we have a responsible, reliable, and a God who is committed to being responsible to the outcome of the blessing of the promises na meron ng Panginoon sa atin. Let me end with this story. Hudson Taylor, the famous Hudson Taylor. Sa mga hindi po nakakilala po dito, during the time of pagpapalagana po ng mission work sa iba't ibang dako ng mundo where the gospel of Jesus Christ is not allowed. In the longitude, latitude of the earth, okay? Ito pong 1040 window is the longitude, latitude of our, sabihin natin, of the global map na bawal po ang gospel of Jesus Christ. What specifically means bawal po ang Bible. And one of those, part ng 1040 window na bawal ang gospel, bawal si Jesus Christ, hindi pinaniniwala si Jesus Christ, is China. Hudson Taylor was a missionary to China during this time. And he once said,
God's work done in God's way will never lack God's supply. Pagpunta niya doon, He is all alone. Ba't hindi yung threat? Bakit? O pwede siyang mamatay? Maliban sa threat na yun, dahil underground yung church yung ginagawa niya doon, sharing the gospel of Jesus Christ to the people of the Chinese people. Maraming pangangailangan. Pero sabi niya, God's work done in God's way will never lack of supply. Anumang gawain ng Panginoon na gagawin sa kalooban ng Panginoon, kailanman hindi mauubusan ng supply. Because He understood that when God blesses His children, it will always be pressed down, shaking together, and running over. He understood that when he became faithful, and when a child of God is faithful to the Lord will never leave them nor forsake them. He understood na kapag kasama niya ang Panginoon, naiintindihan niya na bawat salita, bawat pangakong nabasa niya, bawat pangakong binitawan ng Panginoon, ay tutuparin ng Panginoon. Maraming pang kailangan. There is a danger doon sa kanyang pag-mission sa China. Pero kahit kailan hindi po siya pinabaraan ng Panginoon. He trusted God's commitment to finish His work through him. Hindi niya sinabi, kaya ko to. Alam niya kung gano'ng ka-dangerous. Alam niya kung gano'ng kahirap. Pero sabi niya, kaya kong tapusin ito dahil may biyaya ang Panginoon. God doesn't write half a story. He finishes that what He begins. Hindi po siya bumubuo ng telenovela na kalahati lang ng storya at hangin. Tatapusin niya po ito hanggang sa ending. Gusto niya ma-experience mo yung finale. Gusto niya makita mo yung kaduluduluhan. Yung pinakadulo ng walang hanggan. At yan ay walang iba kundi yung pangako niya na makita mo kung ano outcome nito. I'm done. Let me call the praise team. Buong praise team. I like the praise team to be here. Gusto kong gawin natin, maging meaningful yung last song na kinanta natin kanina. Tagalog song yun. Mga pangako mo. Pangahawakan natin. And may that be true in our lives today. Tanong ko po sa inyo, tingin po kayo sa akin. I'm almost done. Sino po sa inyo ngayon na pumunta kayo sa church na ito na may pagdududa sa Panginoon? Sino po sa inyo ngayon na nandito kayo, natatakot kayo, kaya ba ng Panginoon to? Ako lang bang mag-isa dito? Sino po ngayon sa daling ito na naririto kayo na may pagdududa sa Panginoon? Kaya ba ito pa rin ng Panginoon yung mga pangako niya? Maintindihan po natin, God's promises are not anchored in circumstances, but in His unchanging character. That's why we can trust Him without failing. Pwede ba natin gawing personal ito? Basahin niya natin to. Pero instead na sabihin natin, we can trust Him without failing, pwede bang sabihin mo sa sarili mo, I can trust Him. Pwede ko siyang pagtiwalaan kasi hindi siya magkukulang. Diba? Sabihin natin, God's promises, come on. God's promises. That's why I can trust Him without